So, how to do your bookkeeping? Exciting. Excited na ba kayo mag-bookkeep? So, ano yung magiging basis ng bookkeeping? Siyempre, from the sales invoice, that's your first audit trail. Actually, ang pinaka-first audit trail is the purchase request na marireceive ninyo from the customer. Yun yung usual ha. Pero syempre, since online na tayo, Shopee, Lazada, TikTok, ang pinaka nakikita nyo na lang is the order. Order, di ba? Dun sa app. Tapos yun na yung magte-trigger. Pero sa totoong, parang sa malaking company, sales order, magpapadala ng sales order yung isang company. Ito yung order namin, tapos gagawa ng purchase order, tapos gagawa ng sales order. And then, yung sales order, idadalhin sa um, inventory, sa shipping. Pag naayos na yung inventory, tsaka gagawa ng sales invoice. Then, the invoice plus the inventory itself will go to the client or the customer. Tapos, pag nagbayad na yung customer, doon naman kayo magkakaroon ng official receipt papunta kay customer. So, yun yung transition ng mga documents. Now, per transaction yun. So, now, yung bookkeeping naman, ito yung ginagawa natin so that we have monitoring of the ins and outs of your money. So, bookkeeping is very important in business kasi dito ninyo makikita saan na napunta yung capital na nilagay ko sa negosyo, di ba? Also, kumita ba ako sa negosyo na to o hindi? Kung hindi ka kumita, makikita mo rin kung bakit hindi ka kumita. Pwedeng ibig sabihin may mataas na expenses at kung ano yung mataas dun sa expenses mo. So, kung hindi ka nagbo-bookkeep, syempre, hindi mo yan makikita. So, kailangan po talagang mag-bookkeep. Okay. So, did you know that for 8%, you only need to complete your cash receipt book or sales journal. So, doon sa cash receipt book or sales journal, yan lang talaga yung pinaka-requirement kapag naka 8%. Pero, this will change if your specific RDO requires you na, online seller ka. Usually kasi online seller, 4 na libro yung nire-require nila. Cash receipt or sales journal, tapos cash disbursement, and yung general journal and general ledger. So, ano-ano yun, di ba? Ang dami. Yung iba na hilo sila sa daming libro. So, iisa-isahin natin yan this afternoon. So, ano nga ba ang guidelines when it comes to recording your sales and purchases? So, according to RA number 9337, ito daw yung accounting requirements na nakasaad sa ating batas. So, in here, regular accounting records required maintain a subsidiary sales journal and subsidiary purchase journal on which the daily sales and purchases are recorded. The subsidiary journal shall contain such information as may be required by the Secretary of Finance. So, pag inaudit ka daw ng government, dapat meron kang record sa iyong libro. At least, daily. So, ibig sabihin, hindi nyo kailangan mag-record on a per transaction basis, but you need to record it daily. So, 1 record per day. So, dun sa sales invoice ninyo, i-add nyo lang lahat yon. For example, today, June 6. Lahat ng benta nyo today, i-add nyo lang. Then, that's your 1 entry in your sales journal or your cash receipt. So, yan. Ganun din sa purchases. Ngayon,
pupunta na tayo dun sa different books. So, first, cash receipt journal. So, kailan ba ginagamit yung cash receipt journal? From the term itself, cash receipt. Ibig sabihin, perang pumapasok sa negosyo. So, lahat ng pera na pumapasok sa negosyo dapat daw nakasulat sa cash receipt journal. So, ito yung mga usual account title na ginagamit sa cash receipt journal with the corresponding normal balance sa cash receipt journal. So, syempre, ang pinaka document na basis ng ating cash receipt journal is the official receipt. Kasi nga, magbibigay ka lang ng official receipt kapag bayad na yung client mo. So, ngayon, meron ng cash invoice. So, for the cash invoice, papagawa nyo lang yun kapag hindi kayo nagbibigay ng terms sa inyong mga kliyente. Ibig sabihin, hindi kayo nagpapautang. Cash invoice na yung tawag. So, acknowledgement receipt naman, ginagamit natin to kapag meron kang mga tinanggap na cash, pero ano pala yun, kunyari sa renta, security deposit, o kaya kay Michelle, since that's a high ticket value inventory na ibebenta mo, pwede kang nagpapa-installment ka muna bago mo ibigay yung pinaka-goods. So, kasi syempre, sa jewelry, hindi pwedeng ibigay mo agad yung jewelry. Kasi pag binigay mo agad yung jewelry, sino talo kapag hindi nagbayad? 'Di ba? Ikaw. So, dapat bayad muna sila 100% bago mo ipadala yung jewelry. Pero yung cash na na-receive mo, hindi pa siya sales. That's deposit. So, ang ginagamit doon, acknowledgement receipt. Kailan mo siya gagawing invoice? Only kapag na-deliver mo na yung goods sa kanila. Kasi ginagawa ang invoice kapag i-deliver na yung goods. Okay, tapos yun, yung deposit malilipat sa debit tapos mapupunta siya sales. Okay, so syempre unang-una cash, debit kasi nadagdag, pumapasok na pera. Creditable withholding tax naman, naka-debit din kasi ito, naka-minus siya dun sa cash na marireceive mo if you are already earning 500,000 every year, meron ka ng withholding tax. Ano ba yung withholding tax? Ang withholding tax ay collection scheme ni BIR. So, hindi siya another type of tax. No. Huwag natin lituhin yung sarili natin. Withholding tax is a collection scheme of BIR doon sa income tax mo na babayaran mo every quarter. Pero instead na every quarter mo siya bayaran, ina-advance na ni BIR from your client or customer. Or in your case, online platform. Si online platform na ang nagkakaltas ng tax doon sa benta mo, tapos siya ang magre-remit kay BIR. So, yung na-remit niya na tax kay BIR, ililes mo yun doon sa tax payable mo. So, kanina, di ba, nag-compute tayo ng income tax. For example, dun muna tayo sa 8%. Nakuha mo na yung tax payable mo. Tapos, nag-withheld si BIR. Kunyari, 10,000 ang total niyang na-withheld for the whole quarter. So, add mo yon, then hingi ka ng 2307 kay Shopee, Lazada, TikTok, especially kung sino yung nag-withheld. Yun kasi ang proof mo na nag-remit sila kay BIR. Pag di sila nagbigay ng BIR Form 2307, pwede mo silang ireklamo kay BIR kasi wala silang proof na nag-remit sila kay BIR tapos nag-minus sila sa iyo ng tax, 'di ba? So, pwede mo silang ireklamo kay BIR. Yun.
So, yung BIR 2307, pag nakuha mo na from Shopee, Lazada, TikTok, ipunin mo yun, i-add mo, then you will deduct it to the tax payable. So, for example, ang tax payable mo, 100,000, ang magiging tax payable mo na lang is 90,000. Kunyari, 10,000, niremit na nila. Yun ang total. So, ilagay natin sa whiteboard para mas clear. Income tax payable. Ito, kunyari, yung end result ng computation natin kanina is 100,000. Then, may withheld tax. Ang total is 10,000. So, yung 10,000 na yan, pwedeng galing yan kay Shopee, Lazada, and TikTok. In-add mo na. Naka-add na yan lahat. So, ang magiging tax payable mo na lang is 90,000. Ito na lang yung babayaran mo kay BIR. Okay? Kasi sila Shopee, Lazada, TikTok, nagbayad na ng 10,000 kay BIR. Ang proof niyan is yung BIR 2307. Kaya itong BIR 2307 na to, very important yan. Dahil dyan natin ibabase yung ilalagay nating tax withheld dun sa ating income tax form. So mamaya, i-discuss natin yan, papakita natin yung tax form para mas ma-appreciate ninyo. Okay? Naintindihan na to? Thumbs up. So, withholding tax is not another type of tax. No. It's a collection scheme of BIR. Okay? Naintindihan na? Okay. So, now we will go to the bookkeeping. So, ganito ang itsura ng cash receipt journal. So, in here, cash, pwedeng ang nakatabi dito, sales discount, or creditable withholding tax, etong tatlo. Yan, pwedeng katabihan ng hash. So, since you are an online seller, depende kung katulad ni Grace tsaka ni Ruth, wala pa silang creditable withholding tax kasi wala pa namang 500,000 yung gross sales nila. So, wag nyo na ilagay yan. Nagkakaroon ba kayo ng sales discount or mga RTS, ganyan? Actually, yung sales return, pwede rin kasi siya sa general journal. So, depende talaga sa sa inyo. Pag may cash na involved, dun lang kasi siya mapupunta sa cash receipt. So, etong sales discount, pwede pa. For example, kanina, meron akong client, during our quarterly group consultation, nagtanong siya, si Lazada daw kasi nagbigay ng discount, tapos sila yung may burden nun. So, ang mangyayari doon, cash, debit cash kung magkano yung net, tapos debit sales discount kung magkano yung discount ni Lazada. Tapos ang total sales, total pa din. Pero by the time nagagawa ng income statement, nililess naman si sales discount sa sales. So, yun. So, depende dun sa mga accounts na usual ninyong gagamitin. So, now, we will go to the sample item na pumapasok sa cash receipt. So, number 1, capital. So, ano ba yung capital? Ito yung pera na ginagamit natin pang-ikot sa negosyo. Ibig sabihin, yan yung pera na pinambibili ninyo ng inyong goods. Also, na pinangbibili ninyo ng mga equipment, utilities, pambayad sa expenses, and also manpower kung kailangan nyo ng tao. So, yan.
So, debit cash, credit capital. So, dito, ilalagay nyo lang yung amount under ng column na cash and then column ng capital. Pag konti yung column ng libro na nabili ninyo or books or journal, basta dapat ang nasa last column is the particulars and the second column to the last is the sundry account. Para just in case may mga ganito, hindi naman usual, capital, diba? Sulat nyo na lang dun. Okay, number 2, what if nakabenta ka ng 50,000 in total of products in cash. Yan. So, kunyari, ang sales invoice number niya is 1 to 10. Yan yung nabenta mo for the day. So, sulat mo yung sales invoice number, tapos total 50,000, and then of course, sales 50,000. Next, what if naman nakabenta ka daw, pero utang? Ibig sabihin, umutang yung iyong customer. So, pagka-deliver mo ng goods, that will become sale. So, ganito yung magiging itsura niya. So, sa sales journal siya papasok. Kapag na-require kayo ni BIR ng sales journal, ganito yung sales journal ninyo. Date, particulars, then accounts receivable. Tapos, ililes yung sales discount, kung may sales discount, kung may creditable withholding tax ka, ililes din, then total sales. In this case, wala namang discount and creditable withholding tax. So, accounts receivable lang, 60K, then sales, 60K. Now, what if, ito naman, okay, taxable na siya. So, now we will go back to our cash receipt kasi nagbayad na daw. Go. Okay, now we will proceed. What if naman yung accounts receivable na record kanina, nagbayad na siya. So, pupunta na tayo sa cash receipt journal. March 3, sales invoice 11 to 20, nagbayad cash 60,000. Then, aalisin mo siya dun sa accounts receivable kanina na nilagay natin sa sales journal. So, naka-credit siya sa accounts receivable. Okay? So, palaging partner-partner. Then, what if naman, March 4, may deposit yung customer. So, acknowledgement receipt ang kanyang basis. Kasi, yun nga, for example, jewelry, di ba? So, kunyari, yung customer mo, Mars, gusto ko yung bracelet na binibenta mo. Magkano ba yan? 100,000 kunyari. Sige, mag-down ka ng 10% para ma-reserve mo na. So, yan, 10,000. So, receive cash, 10,000, pero naka-credit siya sa deposit. Kailan siya magiging sales? Ano yung rule para maging sales siya? Unmute yourself. Go, go, go. Kailan magiging sales? Ito, kailan ni-record tong mga sales dito? Pag nagbayad na, ma'am. Ayun, dito sa cash receipt, yes, pag nagbayad, pero ang pinaka-rule natin, magiging sale siya pag na-deliver niyo yung goods. So, kasi dito, ang case nito, nagbayad siya, pero hindi pa kayo nagde-deliver ng goods. Kaya siya nasa deposit. Okay? Ang pinaka-basis ng sales is the delivery of goods. Tatandaan niyo yun. Hindi yun sa pagpasok ng cash. Okay? Dito, nagkataon lang sabay. Sabay yung pagbayad sa pag-accept ng goods. Dito sa March 2 transaction. Pero dito, 'di ba, sa ating sales journal, 'di ba, may accounts receivable. Dito walang cash na pumasok. Utang siya, pero na-record siya sa sales. Kasi lumabas na yung inventory. Natanggap na ng customer yung inventory. So, pag natanggap na ng customer yung promise mo
na i-deliver sa kanya, that's the time to record the sales. Or kapag sa service naman, yung service income. Okay? Yan. So, there. Ito-total nyo sila by end of the month. Tapos, yung end of the month na total, pupunta siya sa general ledger. Yan. So, sa general ledger, lahat ng account title, gagawan nyo isang page each. Tapos, syempre, expected yan, 12 line items kasi we have 12 months in a year. Okay? So, yun. Papasok siya dito. So, first, 320, saan siya galing? Doon sa total ng cash sa cash receipt journal. 320. Ito siya. So, March 31, cash receipt. Yan. 320. Then now, we will go to the sales. So, ilan daw yung sales na pumasok? 1, and then 2. So, 50,000 plus 60, that would be 110. So, dito, meron kang March 31 na sales, 110. Okay? Now, we will go to cash disbursement. Ano naman yung sinusulat sa cash disbursement? Ito yung mga expenses na lumalabas sa pera ng kumpanya. So, syempre, ang reference number mo dito, yung official receipt na nanggaling sa supplier mo, ganun, kung saan ka bumili. Okay? So, date, company name, cash, purchases, utilities. Ito po yung mga account title ng different expenses. So, ang ilalagay nyo lang pong mga expenses dito, yung mga usual na ginagamit ninyo. Okay, go ahead, Grace. Dyan po sa books, may specific format lang po ba dapat? Like yung mga header na ganyan, yung mga ano po, dapat pare-pareho. Hindi naman. Ang rule lang, palaging nasa first column yung cash. Tapos, lahat ng debit, lahat, in this case, ano siya, disbursement. So, yung cash, ang normal balance niya sa cash disbursement, credit. Ano ba yung madalas na naka-credit? Cash lang naman madalas sa expenses. So, yung mga susunod yan na yung mga expenses. Debit naman ang normal balance nito. Purchases, utilities. So, dito, depende sa inyo kung ano yung ginagamit sa company. Pero ito, yung ginawa ko Ma'am, ngayon, kasi yung po usual. kasi ma'am, yung ibang napapanood ko online, Mm-mm. meron daw penalty pag hindi ayos yung ano sa books. Tama Pagkaka, yun? Yung pagkakaalam sa books, may penalty daw. hindi. Yung sabi. Sa Wala. online, ma'am, yung ibang napanood ko sa YouTube, tsaka sa ano, na pag mali naka-record books of accounts ng ganyang mga ano, meron daw. Magkaka-penalty lang kapag mali yung pagkaka-record mo. Ibig sabihin, meron kang hindi ni-record na benta mo, ganun. Tapos, naka-report kay customer kasi nga, di ba, nagwi-withheld. So, yun yung madalas na, na i-experience ko for the books. And also, the usual penalty for the books, yung hindi nagre-register ng libro. Pero when it comes to the format, wala pa ako na-experience na ganun. Ang dami ko nang na-process na open case at penalty. Ano lang yan, minsan kasi marketing nila yan, agenda. Tinatakot nila yung mga business owner para magpa-bookkeep. So, yun.
As much as possible, maayos lang. Lahat ng nasa debit ay nasa credit kasi ito cash disbursement to. Ang normal balance sa cash disbursement ng cash is credit. So yung expenses naka-debit. So palaging unang column yung cash. Kasi nga cash receipt, cash disbursement. So doon naman sa kanina, if mapapansin ninyo, 'di ba? Sales naman. Okay? So dito, cash receipt, total, ilalagay lang natin 4,000, DTI, municipal, then taxes and licenses yan. Pag bumili naman kayo ng purchases, inventory, so dito nyo lalagay sa purchases. Magkasunod siya kasi ito yung palaging ginagamit. Pag bumibili kayo or nagre-replenish kayo ng inventory ninyo, purchases yun. Of course, every month may binabayaran kayong utilities. Ilaw, tubig, wifi, yan. Pero syempre hindi 100%. Only yung related sa business yung ilalagay ninyo. Supplies, mga plastic na pambalot, gunting, scotch tape, masking tape, yun, papel, etc. Yan, supplies yan. Rent, kung nagre-renta kayo. Taxes and license, yung mga binabayaran nating tax. Prof fee, kung meron kayong professional. Then, of course, sundry account for not usual expenses. Kagaya nito, withdrawal. So, yan, lagay nyo dyan sa sundry. Tapos sa particulars na lang nakalagay kung withdrawal siya. Okay? So, lahat yan, i-add natin by end of the month. Tapos, ililipat din natin sa general ledger. So, sample, cash receipt naman, yung ilalagay natin sa cash. So, mapapansin ninyo, kanina yung galing sa cash receipt, nasa debit side, nasa left side, debit left, credit right. So, ito nasa credit kasi gastos siya. Ito, pumasok na pera. So, total 195. So, by end of March, meron siyang net na cash na 125. Okay? So, ganun din sa ibang account title. So, isang account title, isang page. Iisa-isahin nyo lang siya. Yan. So, next. Okay na ba tayo sa cash receipt tsaka cash disbursement? Thumbs up. Bago tayo tumalon sa general journal. Okay. So, general journal naman, usually ginagamit ito for all non-cash transaction. Mga amortization, depreciation, ganyan. So, always, ano lang. Itong depreciation, for example, bumili kayo ng cellphone, pang online selling. So, meron siyang 3 years useful life. In this case, for example, 600,000 siya. Sample lang 600 divided by 3 years. So, ang depreciation mo, 200,000 every year. Every December 31 mo siya i-record. Yan. Also, ano pa yung mga nire-record sa general journal? Yung closing entry for your inventory. Yan. Kasi 'di ba ang ginawa natin, purchases, yung ni-record natin dito. Pero pagdating sa pagbenta, wala kang inventory na lumabas. So, usually kasi periodic yung ginagamit nating method when it comes to inventory. So, sa periodic, i-compute nyo lang yung ending. So, may ending inventory kayo from the inventory count, i-minus nyo yun dun sa beginning inventory. So, dapat tugma siya sa purchases. Pag hindi siya tumugma dun sa purchases, ibig sabihin, may nawala na inventory.
Okay. Sige, lagay natin dito para mas malinaw. Sige, te. Ay, tubig. So, dito, thank you. Dito, yan. Sample. Beginning inventory. 100,000. Sample na lang ah. Tapos, nagbilang kayo end of month. Ang ending inventory mo na lang. So, kada SKU po may ganito. May tanong ka, Miss Grace. Nakataas pala yung hand mo. O kanina pa to. Yan, kanina pa ata. Di ko lang nababa. I-lower ko muna. Ayan. Okay. So, for example, ang ending inventory ng isang SKU, 10,000 na lang. Tapos, syempre, di ba, may diferensya na 90,000. So, yung 90,000 na yun, ano yung mangyayari doon? Dapat yun yung purchases. Pero, kunyari, ang purchases mo sa books na na-record mo lang, kunyari lang, 80,000 lang. So, syempre, hanapin mo yung 10,000. Pag di mo na siya nahanap, magiging loss siya. Loss inventory. Loss on inventory. Yan, magiging expense ulit yan. So, loss on inventory, then credit inventory. Or pwede ring inventory loss. Yan, inventory loss. Debit inventory loss, 10,000. Tapos, credit inventory, 10,000. Yan. So, since walang cash, papasok din yan sa general journal. Tapos, yung closing entries na sinasabi ko, from the purchases, magiging cost of goods sold. Kasi nga, ending inventory mo na siya, di ba? So, magkano yung magiging cost of goods sold mo? So, dito, ipasok mo yung purchases mo na binili mo, 80K. So, total, 180. Tapos 10K, sorry, mali pala to, sorry. Ulit, erase. Delete. Ending inventory, 10,000. So, meron kang cost of goods sold. 170,000. So, paano na-compute? Ilales mo yung ending inventory mo. Less. Cost of goods sold. Yan, 170. Ito yung should be. So, this is another way kapag mag-compute ka ng loss. Dapat daw, tugma yung listahan mo. Yan. Dapat ito yung nabenta. Pero what if ang nabenta lang, hindi 170? Then, yun na yung magiging loss mo. So, nangyayari po yan kapag, syempre, hindi na kayo yung nagmo-monitor ng inventory, meron na kayong tao, may mga theft nang mangyayari. So, kaya dapat buwan-buwan nag-aano kayo, nag-check ng inventory. Tsaka dapat every ano talaga, lalo na kapag maramihan, may record kayo ng inyong inventory per item. Kaya kanina, 'di ba, meron tayong
unit code. Kung ano yung code ng isang inventory mo, unit name, yan, name, quantity, tapos yung nabenta, sold, yan, then unit price. Kasi dyan kayo mag-base dun sa subsidiary ledger ng inyong inventory. So, siningit ko lang to para lang at least meron kayong idea how to compute for the cost of goods sold. Okay. Yan. Screenshot nyo na lang. Then, we will go back to our usual programming. So, yung pinakita ko kanina, usually by end of the month or end of the year siya nagmamatter na pumapasok sa general journal. And also, ito, sales journal, pag nagpapautang, hindi siya magiging relevant kung hindi ka naman magpapautang. So, cash receipt pa rin. Okay? Then, general ledger, tatandaan nyo lang na ito yung ginagamit nating book to summarize monthly yung ating account title. So, every month, tinototal natin lahat ng na-record dun sa cash receipt, cash disbursement, tsaka general journal. Pagsasama-samahin natin sila sa general ledger. Tapos, by end of the year, ito-total nyo ulit yan kung magkano yung magiging total sa pinakadulo. Yun yung papasok sa FS. So, yan. Huwag nyo na muna isipin yun. Kasi, bago hindi na kayo magnegosyo. Hindi naman. Dapat at that time, kapag kailangan na ng FS, kailan ba siya required? Kapag more than 3 million na yung gross sales mo, kailangan mo na ng audited FS. And also, kailangan mo na din ng audited FS kapag corporation ka na. Yan. Kahit wala ka pang 3 million, kailangan mo mag-submit ng audited FS sa Securities Exchange Commission. So, mas okay talaga na sole prop muna tayo. Sole proprietor. Mas magulong magnegosyo kapag marami kang kasosyo. Yan. So, now, we will do an exercise. This is a screenshot of details of payout released from Shopee. So what I want you to do is to identify which of this transaction will be inside your books and paano siya naka-record sa bookkeeping. Okay? So, yan. Wag nyo na lang anuhin to. Wag na on a per day basis. Sipin nyo na lang na yung total. That's 1 day. Okay? So, kunyari, ano to? Sales invoice number. So, ito na lang. Dito lang kayo titingin sa total. Tsaka sa title. So, tulad nito, product price paid by buyer. So, price, ibig sabihin, yan yung sales. Ito naman, buyer paid shipping fee. So, tatanungin niyo yung sarili ninyo kung nagmamatter ba to sa akin as business owner, i-record ko ba to sa book? Is this, kung hindi, hindi. So, paano nyo malalaman kung nagmamatter sa inyo? Ibig sabihin, may burden, unang-una, may burden sa inyo. Kung wala, hindi siya kasali. Pag di ka affected dun sa transaction, hindi siya kasama. Hindi siya kailangan i-record sa libro. Okay? Yan. Sige, game. Let's do this. In 15 minutes. Go!
Okay. Game, game. Game ka na ba? Yan, sige, let's try. Game. Who wants to share your answer? Kahit i-voice out nyo na lang. Go, go, go! Ano ang nasa cash receipt? Tsaka ano ang mga items na relevant sa inyo? Go! Sige, magtatawag na ako. Ruth, ikaw muna. What's your answer? Medyo nalilito pa ako, ma'am, pero I think yung product price. Okay. Saan siya papasok? Sa receipt. Okay. So, product price would be your what title? Sales ba? Tama. Nalilito talaga ako. So, sabi dito, product price paid by buyer. So, anong account title to? Ikaw, Grace, ano yung Grace. ginawa mo? Grace, how about you? Pa-unmute. Naka-mute ka. Yung product paid by the buyer po, saan siya? Sa yung unit price, Saan siya papasok? sales journal, Hindi. So, sa cash receipt siya papasok kasi paid. 'Di ba? Cash receipt journal. So, dun sa discussion natin kanina, dito siya papasok. Cash receipt journal. Sales invoice, yung cash, yun yung 5751. Kasi that's the price paid by the buyer. So, yan daw yung binayad sa inyo ng buyer ninyo. So, pag binayad, ano yun? Cash outflow o cash inflow? Inflow. So, pag inflow, saan siya nakasulat? Sa cash receipt o cash disbursement? Receipt. Receipt. Very good. Okay? Huwag niyo lituhin yung sarili niyo. Pag pumapasok na pera, cash receipt. Kapag lumalabas na pera, cash disbursement. Okay? So, always begin as well dun sa title ng header or kung ano yung report na tinitingnan ninyo, ganyan. Next, buyer paid shipping fee. Kanino ba na negosyo yung shipping fee? Sa inyo ba? Kay Shopee. Kay Shopee. Relevant ba to sa inyo? No, ma'am. No. Very good. Okay. Same? Naintindihan, Grace? Okay. How about you, Grace? Yung third-party logistics defined shipping fee. Relevant ba yun sa inyo? no po. Okay, very good. Next, shipping fee rebate from Shopee. Relevant ba to sa inyo?
Anong ibig sabihin? Sino yung nagsha-Shopee sa inyo? Parehas ba kayo nagsha-Shopee? Yes. So, Magre-register pa lang. mag-register ka pa lang. At least, Mm. alam mo na, di ba? So, yung shipping fee rebate from Shopee, ano yun, Grace? Sa customer po ata yun na, yung free shipping. Free shipping. Okay. So, relevant ba to sa negosyo nyo? No. No din. Very good. Okay, next. Seller voucher discount. Relevant ba to sa inyo? Yes po. Yes. So, saan siya papasok? Anong libro? Disbursement. Pwede, pero usually kasabay siya nung sales. Ibig sabihin, kasabay din siya nung cash. So, isang record kasi siya, cash 5,751. Tapos, debit din, sales discount 10 pesos. Tapos, yung sales natin would be 5,761. Okay? Kasi, yun yung amount of cash na nabawas sa money na naibenta, na naibayad ni customer. So, bakit siya added dun sa sales? Kasi parte siya ng sales eh. So, ang sales mo talaga is 5,761. Okay? Naintindihan yon? So, pag i-drawing natin, date, particulars, then cash, tapos yung sales discount, then sales. Yan. Ganyan yung magiging itsura ng books. So, kunyari yan, June 6, kunyari ang sales invoice niya is 1 to 20, kunyari lang. So, magkano yung cash kanina? 5,751, di ba? Tapos, ang sales discount is 10. Then, ang total sales mo, 5,761. Okay? Ganyan yung magiging itsura ng libro ninyo. So, yung sales discount, bakit siya nandito? Kasi pareha siya ng normal balance ni cash na debit, kaya magkatabi sila. Tapos, next na si sales, which is a credit. Credit column. Okay? Okay, now, next. Let's move on to the other column. Ano yung susunod? Unshare, unshare. Okay. Commission, fee, and transaction fee. Saan naman to papasok? Sino yung nagbabayad nito? Si buyer ba? Ikaw? Or si online platform? Grace. Si seller po. Ikaw. Ikaw si seller. Yan. So, is this, what book should be recorded? Since this is relevant to you.
Cash disbursement po. Okay, very good. Sa cash disbursement. So, ang magiging itsura niya lang, date, particular, cash, kung magkano yung commission tsaka transaction fee, isang line item na, lalong-lalo na kung isang reference lang sila, di ba? Kasi ito isang reference paper lang to. So, may reference number yan usually. So, add nyo na lang yan. Tapos, yung column na commission expense, transaction expense, yun yung ilalagay ninyo sa book kasi yan yung madalas na ginagamit for Shopee. Okay? So, meron kang column for commission, may column ka rin for transaction expense. 368 and 168. Itong total payout released, huwag kayong malilito. Kasi, di ba, ito ay byproduct na lang ng product price. Tapos, yung sales voucher, nilist din yung commission in this one. Yung shipping fee, sino yung nagbaburden nito? One, 4, 2, 5. Ang tama. 270 plus 38. So, itong tatlong column, buyer paid shipping fee, third party, tsaka shipping fee, nag-net out lang sila, 0. Kasi kay ano yan Shopee tsaka kay buyer. Silang dalawa lang ang may transaction dyan. Hindi kayo kasali dyan. Okay? So, ang nagmamatter lang, product price paid by buyer, seller voucher, commission fee, and transaction fee. All good? Smile na ba after this? Ayan. Thank you.